Magandang araw muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating series ng Growing Deep, Being Rooted in God's Word. So ngayon ang ating itatakel o ang ating pag-aaralan is all about knowledge, understanding, and wisdom. So basahin natin yung aklat ng Pahayag or Proverbs 2. Kawikaan 2 verse 6. So sabi dito, sapagkat si Yahweh ang nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. So knowledge, understanding, and wisdom. Ito yung nabibuild natin kapag tayo ay lubos na kumikilala na sa ating Panginoon at alam natin na talaga ang tunay na karunungan at pagkakaunawa ay sa Diyos lang natin matatagpuan. And naalala ko lang nung pumapasok ako ng elementary, high school hanggang college, pinipurso ko rin na magkaroon ng mga awards, ng top, ng honor. But I realized nung nakilala ko ang ating Panginoon, yun pala yung pinaka-the best na honor or top na nakuha ko, yung tunay na karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Yun ay ang pagkakilala ko sa Kanya at ang pagtanggap ko sa ating Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Para dun sa una nating katuruan, sabi dito, the Bible is the source of knowledge. And I agree na talagang yung Bible talaga is the source of knowledge. Sa Bible tayo natututo ng napakaraming bagay na katotohanan na pwede nating may apply sa ating mga buhay. Mga katotohanan na magpapalaya sa pagkakagapos natin sa ating mga kasalanan, sa ating mga paghihigante, kamalian sa buhay. So napakahalaga na alamin natin yung nilalaman ng Bible at huwag nating hayaan na hindi natin ito mabasa, hindi natin ito mapagbulay-bulayan. So number 2, sabi dito, understanding, getting the knowledge correctly. So yung understanding daw is getting the knowledge correctly. Kung nauunawaan natin yung mga bagay-bagay, yung salita ng ating Panginoon, yung mind natin, yung nalalaman natin, is may tama nito na dati naniniwala tayo na yung mga sabihin na natin na Diyos-Diyosan nagawa lamang sa bato ay pinaniniwalaan mo na talagang gagaling ka kapag nagpunas ka or etc. Mga ganung bagay. Pero nung naunawaan mo na talagang yung Diyos pala natin ay hindi siya isang rebulto, sabihin na natin. At ito ay yung Diyos natin ay talagang buhay na nakatingin sa atin, nagbabantay sa mga ginagawa natin. At sabi nga yung free will na binigay sa atin ng ating Panginoon, malaya tayong pumili. Pero kung pipili lang tayo, doon na tayo sa alam natin na mapaparangalan natin siya, which is ang paglingkuran ng ating Diyos. So, understanding, getting the knowledge correctly. Wisdom, life application of knowledge. So, yung karunungan, yung kaalaman, is the application. Sabi doon, yung karunungan daw, ang kaalaman is a life application of knowledge. So, yung wisdom is the life application of knowledge. So, kung tayo ay patuloy na, sabi nga ay, pag-aaralan yung salita ng ating Panginoon, babasahin ito, doon, yung wisdom na ibinigay ng Diyos sa atin, yun yung magtuturo sa atin tungo dun sa mga kaalaman o karunungan
na dapat nating matutunan. So, tayo bilang mga Kristiyano, dapat lagi tayong sabi nga ay on point dun sa mga bagay na gusto nating ibigay o ibahagi dun sa mga tao na nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng ating Panginoon. So, bilang mga Kristiyano, pinagkalooban tayo ng ating Panginoon ng knowledge, ng understanding at ng wisdom. So, para naman po sa ating application, sabi dito, read your Bible to get knowledge. So, kung gusto mong matuto, magbasa ka ng salita ng ating Panginoon. Andun lahat ng kasagutan mo sa iyong mga problema, yung mga pagdadalamhati mo, kung ano ba yung gagawin mo. Andun makikita mo lahat ng kasagutan na hinahanap mo sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, pray to get correct understanding. So, malaking tulong talaga yung connection natin sa ating Panginoon. Ang pagpipray sa Kanya sapagkat minsan yung iba dinadaan sa galit, sa tampo, na wala namang patutunguhan. Sabi doon, all you need to do is to pray to get correct understanding. So, number 3, sabi dito, apply to become a person of wisdom. So, alam natin talaga na minsan malilito ka, magda-doubt ka sa mga bagay-bagay na mangyayari. Pero if you have a wisdom o yung malawak na pangunawa, magiging maayos, magiging smooth, yung magiging flow ng araw mo, ng buhay mo. At eto nga ay kung patuloy mo na paglilingkuran ng ating Panginoon, babasahin yung kanyang mga salita. So, let's apply to become a person of wisdom upang sa ganun ay maging kalmado tayo sa lahat ng oras. At ganun din na patuloy natin na maranasan ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon. So, again, knowledge, understanding, and wisdom. Ito yung kailangan nating matutunan at mayroon dapat tayo. At ito ay makukuha natin sa tulong ng ating Panginoon at sa tulong ng kanyang mga salita, ang Bible. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God will bless you. Thank you.